Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. PBBM nagtalumpati sa National Legislature ng Japan. Yan ang MBC TV Network News Tilet Narciso. Humarap si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa National Diet, ang National Legislature ng Japan. Pang-apat pa lamang si Marcos Jr. sa mga Pilipinong leader na nagsalita sa Japanese legislature, sunod kina dating Pangulong Carlos Garcia noong 1958, Gloria Macapagal Arroyo noong 2002 at Benigno Aquino III noong 2015. Sa kanyang talumpati sa joint session ng House of Representatives at House of Councilors, tinalakay ng Pangulo ang tungkol sa mga tema ng kanyang pagbisita, kooperasyon sa seguridad at enerhiya. Binigyang diin ni Pangulong Marcos ang kahalagahan ng pag-iral ng international law, maritime security at rules-based order sa Indo-Pacific. Inilarawan nito ang Pilipinas at Japan bilang maritime democracies na committed na panatilihing bukas, ligtas at saklaw ng umiiral na mga batas at tuntunin at hindi puwersa ang mga karagatan. Kapwa mayroong territorial disputes ang Pilipinas at Japan sa China. Ibinida naman ng Pangulo ang transformation ng relasyon ng Pilipinas at Japan mula post-war reconciliation tungo sa strategic partnership na nakaangkla sa malalim na pagtitiwala. Ngayong taon ay pinagdiriwang ang ika-70 anibersaryo ng diplomatic relations sa pagitan ng dalawang bansa. Binanggit nito ang lumalawak na bilateral cooperation, kabilang sa seguridad, maritime at defense cooperation, resilient supply chains, artificial intelligence, space technology, clean energy at digital innovation. As natural partners, whose partnership was founded on shared values and principles, we will continue working hand in hand for our common aspiration for a region that is peaceful, secure, and prosperous, and where both the Filipino and Japanese people can succeed and thrive. Our story of choosing to build on goodwill and mutual trust in pursuit of a shared future sends out a strong message that transcends our two countries. Our partnership has reached a pinnacle, but yet we continue to aim for higher summits. Let us strive to become an exemplar of strategic collaboration that inspires pathways to peace, shares opportunities towards common prosperity, and seizes new possibilities that redound to the benefit of our nation, our peoples, and the wider Indo-Pacific region. Para sa MBC TV Network News, ito si Let Narciso ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, sa Showbiz Spotted, pambato ng Colombia na si Vanessa Pulgarin, nagwagi sa kauna-unahang Miss Grand International All-Star. Tinanghal bilang kauna-unahang Miss Grand International All-Stars pageant si Colombian veteran beauty queen Vanessa Pulgarin. Ang 34 anyos na si Pulgarin ay naging pambato ng Colombia sa Miss Universe 2025 competition sa Thailand, kung saan ito ay nakapasok sa top 12 semi-finalists. Isinagawa ang coronation night ng MGI All-Stars sa Bangkok, Thailand. Nagwagi naman bilang first runner-up si Faith Maria Porter ng Ghana, habang second runner-up naman si Nguyen Hong Giang ng Vietnam. Ang kauna-unahang pageant ay sinalihan ng 56 na mga season pageant veterans mula sa 38 na bansa. Inaasahan na sasali si Pulgarin para sa ikalawang edisyon para ipagtanggol ang kanyang titulo. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. Samahan ninyo kami bukas mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon.